Mapagpalang araw kong muli sa inyong lahat, mga sir, mga madam. Ako po yung nagbabalik, ang inyong lingkod, Agent Joel. Meron pa akong tinitignan dito na isang dating old na tawag dito, resort. Meron isang swimming pool na pang matanda at mayroong pang bata na isa. So dating may bahay po ito pero hindi na po ito ngayon natitirahan. So punta ko po ng boundary doon sa baba na yon. So balikan na natin mamaya, antayin lang natin yung seller upang ipakita po yung pinaka boundary po nito. So yan po yung meron siyang rice land. Ayan, rice land po yung naararo dyan, pero yung boundary niyan mamaya po natin malalaman pagdating po ng seller po natin. Habang inaantay natin, i-video po natin ito. Yan po yung bahay niya dati, na bahay din ng dating may-ari kasi nabili din yan to. Nabili din niya. Then syempre wala na po kasi yung asawa niya, namatay na, kaya hindi na rin naasikaso ito at bumalik na po siya sa kanyang probinsya. Malapit lang naman sa Tarlac lang po siya. So yan po yung gate. May sariling gate at right of way po ito. Hanggang doon sa Barangay Road ay may right of way po. Nakabakod po itong area natin. So itong area na ito, itong mismong sa mismong area ng lote ng resort na ito is 8,000 mahigit. Yun po yung sabi ng seller po natin. Tapos ito po may sariling title, pero iba yung title nito. Tapos meron pa po siyang rice land doon, iba rin po yung title nun. So bali dalawang title ito na need subdivide kasi may kanya-kanyang nakabili na kumbaga dito. So pasukin natin to. Pwede pa po itong i-renovate kasi itong building niya okay pa. So kailangan lang talaga ng renovation. Kailangan maayos, kumbaga may ayos yung or mapalitan ng bubong, malagay yung mga tiles kasi nasira na yung mga tiles niya. Dating may tiles po ito. At yung dating ano nga niya to, dating divider na may mini bar. So may mga cabinet dati. So ayan, pinagtatanggal po yata yung mga bubida, siguro nasira na. At yan, may sopa pa nga dati oh. So kailangan lang itong ayusin, itong bahay nila. So maganda pa naman. Kailangan lang talagang ayusin para po maging bahay ulit. So ito po, maluwang naman. So kailangan lang talaga ng pag-ayos. So pwede mo kang lumabas dito sa likod, may labasan. Ito po yung dati siguro sala po siguro nila to. Tapos lalabas ka dito, paglabas mo papunta na po doon sa may ito siguro dirty kitchen nila dati. So papunta po ito ng resort or yung swimming pool. So maganda po ito kung gusto mo farm lot mo lang, may resort, meron ka ng swimming pool. So napakaganda po nito. May mga tanim din po itong mga kumbaga may mga design na rin itong resort na ito. Dati ito resort, yung pinakaunang resort dito sa Balungaw, Pangasinan. So ito po ay bayan ng Balungaw. At may sukat na 2.4 hectares po ito. Pero magkalayo sila nung rice land niya. So or yung farm lot niya. So ito naman ay farm resort po ito. May mga tanim ding mangga ito na ilan, 3 po ata o 4. So meron din po itong sariling deep well, kasi deep well po dito sa lugar na ito. Ayan, kung makikita nyo po yan, deep well po yan. So ito yung pambata. Ayan yung pambata. Tapos yun yung CR. Ayan. Pambata po ito. At maluwang pa po yung space dito sa lugar na yan. Ayan. Ayan yung mga boundaries nya. So papunta doon yung area na maluwang pa po. So pwede pa pong i-develop ito. So mula sa bayan ito, nasa 10 to 15 minutes nandito ka na from town proper. Pero sa Rosales mas malapit ito, siguro nasa ano lang po ito, nasa ganun din 10 to 15 minutes. Pero sa National Highway is nasa 10 minutes lang siguro. So ulitin ko, ito ay bayan ng Balungaw, Pangasinan. Sukat 2.4
or 24,000 more or less yung binibentang lupa, kasi itong area nito nakahiwalay doon sa isa na binibenta na package po ito. Bali dalawang lote, dalawang titulo na kailangang i-subdivide yung area. So ito po yung malaki, yung side niya maluwang pa rin, kayang i-develop pa rin ito. May mga tanim din dito mga prutas. Ayan. So habang inaantay natin yung seller natin, papakita po na namin ito. May drone din po ito, drone din po natin. So sana magustuhan nyo po ito. Ayan, so sasamahan tayo ng seller natin para ituro po yung boundary. Focus na antay din po natin siya. So ito po ay ulitin ko, ito ay dalawang titulo. Sabi ng seller pala natin, kakasabi lang po niya, ito po ay lost title parehas, pero lost title na din niyang nabili. So kailangan lang talagang sabi naman niya sa kanya daw po yung capital gain tax at pagpapalabas po nung titulo. So okay naman po, wala naman pong magiging problema dahil sa kanya naman po. Tsaka mura lang niyang binibigay po ito, 3 million, dalawang ano. So ito po, hanggang dito po yung ano, itong farm lot na ito, kasali pa po hanggang doon. So tuturo ni tatay para makita po niyo yung boundary. Yung daan na yan, nakikidaan lang po yung mga nagsasaka dyan, na yung mga susunod dyan is bibenta rin yan. Hanggang dyan yung boundary, yan tinuturo ni tatay. Yan yung mga boundary niya. Ayan. So maluwang din pala ito at napakaganda. So masusukat na lang po yung boundaries kasi may mga muhon daw dyan, sabi ni tatay. May mga muhon na daw. Hanapin na lang kung ibibenta. Dyan tinuturo niya, dyan yung boundary na muhon, dyan sa part na yan, dyan. Tapos pag ganun, so kung yung ano naman niya, ito, yan yung yan, hindi nakasali yan, yung part na yan. So hindi nakasali yan, pero binibenta daw yung mga yan, pero hindi na daw binili ni tatay dahil hindi rin niya kaya yung presyo, mas mataas daw doon sa presyo niya. So ito hindi pa rin. So isa, dalawa ng dalawang lane na yung lalampasan mo, then susunod. Pero benta daw lahat yan kung mabibili mo yung sa kanya, tapos mabibili mo ngayon, mas luluwang po. Pero kailangan lang kausapin kung sino yung mga seller po niyan. Tapos ito, apat na lupa or apat na seller yung dadaanan mo, o apat na may-ari ng lupa bago yung pangalawang binibenta niya, bago yung package niya. So package deal po kasi ito, gusto ng seller po natin. Hindi naman niya bibenta yung resort kung hindi daw mabibili dito, para minsanan na daw yung benta. So ito yung boundary naman, yung pangalawang lupa niya, yan. Pag ganun, ayan, hanggang dun. So ayan, diretso na yan. So mamarkahan ko po dun sa aerial view natin para makita po ninyo yung area ng lupa. So ito yung sinasabi niya na pangalawa pang, hindi natin alam kung ilan yung sukat niyan, kung 8,000 dun sa kabila, so nasa 1.6 yan, 1.6 ito kung sakasakali, kung tama po. So more or less naman yung sinabi ni tatay, 2.4 hectares more or less. Susukatin, kailangan ng sukat. Sabi niya may mga muhon naman na yan, nga lang ito ay mga subdivide lot, kasi ito iba yung title, ito iba din yung nandun sa resort. So dalawang title, ayan, hindi mo 1, 2, 3, 4 yung hanggang dun. So apat na lupa yung pagitan, or apat na matawag na niyang line, or apat na taniman, or apat na property before po itong resort at saka itong farm lot niya nandito.
So ayun, ulitin ko, ito ay Bayan ng Balongaw, Pangasinan. Package deal po, dalawang property, isang farm lot at isang mini resort na lote na may old house kailangang i-repair. Ganon din po yung kanyang mga gamit doon. So ayun, sana magustuhan nyo po ito dito sa Bayan ng Balongaw, Pangasinan. Ulitin ko, lost title po ito pero sa kanya na po lahat. Sa 3 million lang po ito. So murang mura, 3 million, napakamura po. At sagot po niya yung pagpapalabas ng title tsaka capital gain tax. Yun po yung sabi ng seller po natin. So paano po yung proseso? Siguro pag-usapan na lang kung magustuhan nyo po ito. Pag-usapan natin kasama ang seller. So muli, tawagan nyo lang po ako sa aking numero kung ito po yung magustuhan. At i-tripping po natin para po makita ninyo. Muli, ito po ang inyong lingkod, Agent Joel. Ulitin ko po yung presyo, 3 million. Kasama po ang pagpalabas ng title na nawawala. Siya na pong bahala doon. Tapos hanggang capital gain tax. Sa inyo po ang doc stamp, transfer, at iba pa na kailangan sa pag-transfer. Pero yung pagpalabas at doc stamp, sa kanya na po yun. Yung sukat, pag-usapan nyo na lang po kasi napasukat na daw po niya ito, pero need talagang ipasukat muli. So sana magustuhan nyo po ito at pakitawagan nyo po ako sa aking munting numero. Maraming salamat. God bless you all.